istorya ng buhay ko, yun ang nangyari sa akin. Wala pong halong pagsisinungaling, kaya po ang sarap ng tanggap na tanggap nila ako para pong walang nangyari. Kaya, ayun, so, yun ang ano, yun ang, kaya sabi ko kay Kuya, basta go natin to, umuwi ka at napakaganda ng inyong istorya. Kasi marami ngayon gustong tumulong na eh, lahat eh united to help Kuya para makauwi ng maayos sa atin. Talagang minsan nasa tagumpay na tayo no? Tapos bigla tayo nadapaan. At least di pa naman Di pa huli ang lahat. Kaya napapasok dito, sir? August 26, 1993 po. August 26. Yun po ang day ng arrival ko dito sa... 1993? Opo. Tanda mo pa? Opo. Tanda mo pa? Yun na ba daw yun? Clear na clear po ang ating kwadya. Meron po tayong photographic memory. Ako, hindi ko nakatanda. So wala ka ng visa? Opo. Gusto niya chocolate? Hindi, marami akong chocolate dyan. Hindi mo na hawak yung visa mo? Nandun po sa original passport ko nung dumating ako, pero sa katagalan po palipat-lipat. Ingat na ingat ko po nung time na yun, pero nung habang nagtatagal po eh, Current job mo, cleaner, ano? cleaner po. Noong time po na yun, medyo long hair pa tayo hanggang balika. Malaking pagbabago po, 31 years. Ay, current job mo pala, wala ka na palang jobless. Jobless, homeless. Jobless. Homeless, hopeless. Huwag naman hopeless. Loveless, hindi naman. Loveless. Loveless na po. Asan sa ako, sir? Nandun po sa kanyang little mansion. Niragalohan po bali ng mga bata ng brand new house and lot. Andito ba o sa Pilipinas? Pilipinas po. Sa San Pablo City po siya naka... So, apartment, rent, no? Homeless. Saan ka ngayon nakatira, sir? Doon pa rin kay Chaplin? Hindi na po. Hindi na, pinall out ko na siya kahapon, Kap, kay Charlie. Kasi pumayag naman na ano ko naman, na-convince ko naman yung tiyahin niya. Kaso ang gusto naman ng tiyahin niya parang mabilisan lang ba, yung parang Last night ko na ngayon. parang mga last night yung mga pero na ano ko naman na wag naman tita, kumbaga hindi naman to gagawa, kumbaga nagbigay naman ako ng assurance. Sabi ko yung ibang tao nga nagtiwala na hindi talaga siya totally kilala. Eh sabi ko bigyan na natin pa ng ilang pang araw kasi hindi naman ganun na basta ko siya dadalhin sa shelter. Siyempre lahat may proseso. Saka minsan pag nasa public shelter kasi doon sa ng Clemente, masyadong maraming ano doon eh. Influensya. Kaya nga. Medyo hindi maganda. Kaya ang ginawa nga namin kay Janine dito sa Maiden Hack, di ba? Nirentahan siya ng bahay, nirentahan namin siya ng bahay. Ang problema sa ano yun, pumunta ka ako ng IOM, kinancel yung ticket. Sarap pupukin, subukin. Ano nangyayari pala yun? Kinakancel ako. Ako po wala nang kan. Basta hintayin ko na lang, kailan. Kumari na lang po, bukas. Date. Kailan ka pa nawalan ng trabaho? 2020 pa, di Live ba? na yung amo ko. Opo. 2020. March 5 po. March 2 po yun. Kasi March 5 po ako umalis eh. March 2, 2020. Opo. Kasi nung weekend po yun, last Friday yun ng Ilagay mo first lang Friday of the Ate, month po ako na yun dyan eh. mamaya. Reason of return, jobless, and homeless. Lagay na natin sila para Opo, mapasa opo. sila. Nasa sa ano po yun. Medical condition niyo siya. Health condition niyo. Okay naman po ako. Parang may mga iniinda po akong sign ng Wala kang high blood, wala kang high blood po ako.
Meron ka maintenance. Dati po, Meron ka? sa Kraus Post po dati, pero naging okay na po ako. So, totally wala kang maintenance. Wala po. Minsan po yung paa ko, parang may... Meron pa yung kinuha ko kay Teya kagabi. Hindi pa nasirahan. healthy po. Pero ano? Oh, yun. So, yung date of return to origin mo, sir, as soon as possible, ha? Opo. Sa tingin mo, sir, kaya mo bang start ng business pag umuwi ka? Opo, kaya po. Capable pa naman po tayo sa... Meron ka na bang mga naisip na sa tingin mo magiging intact sa iyo, sa lugar mo at sa iyo, sir? Sa tingin mo, tayo mong gawin. Opo, subukan ko po maging tricycle driver o kwan. So sa tingin mo, pagdating mo doon is ang mabibili mo or pwede nating mano sa safety cross para dun sa yung assistance, bibili ka ng tricycle. Opo, kung... Right for transport. Pero siguro po sa first 2 weeks ng kwan, asikasuhin ko muna po yung parents ko kasi matagal ko rin po silang... Actually, hindi naman siya as soon as possible, sir. Pagdating mo doon, mag-relax ka muna kahit may subuhan na lang. Basta keep an update ka lang sa akin. Dapat meron kang WhatsApp or meron kang social media o Facebook para hindi ka nawawala sa amin. Kasi monitor ka namin pagdating mo ng Pilipinas. Nang sa ganun, tuloy-tuloy tayo makakapag-usap dun sa mga kailangan mong gawin. Kung meron naman gusto mong itanong about sa kilin mo. Kasi, sabi nga, Excuse po. Sticking Ross, Ate, pwedeng i-condo sa anak ko para mas madala, mas ma... Apo. Yan. kahit yung anak mo sa Pilipinas, kung sino yung pwede na. Apo, yan. Mga anak na lang po. Kasi honestly, kung po, Walang problema, sir. hindi po tayo kasi nung... Meron ka lang, Bali, napag-iwanan po tayo dyan sa mga kuwan na yan basta meron ka lang relatives. Sabi nga, sir, yung natutunan ka natin ng chicks. Pero sir, ganito yan. Ang sticking rows kasi, meron kasi tayo mga proseso na ginagawa. Ang kanilang proseso kasi pag umuwi ka, bibigyan kanila ng financial assistance at free ticket, air ticket. Pero ang yung financial assistance, ang bibigay sa'yo dito pag depart mo sa airport ay halagang depende. Minsan may 300, may 500. But ang total na talagang basic na makiklaim mo is 1,800 euro. So the rest, no, na 1,500 euro ay sa Pilipinas mo na siya makukuha. After na ikaw ay makapag-submit ng mga official receipt o mga resibo ng iyong katayong negosyo. Which means dapat meron kang nakapundong pera or meron kang mapagkuha ng pera na yun ang gagamitin mo sa pagtatayo ng negosyo, paninimula ng negosyo na gagawin mo sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, paano sir kung wala ako niyan? At hindi ako, wala akong mautangan, wala akong mayroon. Yan ang hindi ko masasagot kung i-exempted ni Ross yung mga ganun na case, gaya mo na naging homeless ka, sabihin mo, sir, paano yan, naging homeless ako, wala naman ako naipon na pera nung umuwi ako, or nung uuwi ako, wala akong dala kahit 5. So, paano ako makapagsimula ng negosyo? So, pero dahil nga nasabi naman ni Capchinita, stable naman yung mga anak mo, kung kaya naman nila i-provide yung puhunan para sa iyo, and then after na ma-release yung pera mo, ibabalik mo sa kanila yung pera nila. Kasi, the amount of 1,500 euros, equivalent ko sa peso, so mga nasa minimum of 80 to 90,000 pesos ang dapat nating ma-provide na resibo para ito sa financial assistance na binigay ng Ross Foundation sa iyo.
So yun sir, sa tingin mo sir, magagawa ba natin ng paraan? Or kaya mo kayo makausap yung anak mo? Or meron ka bang sa tingin mo na pwede natin malapitan pagdating mo ng Pilipinas? Or ano bang sistema na dapat natin gawin? Nagre-renta ka ba o magre-renta ka ba ng bahay sa Pilipinas? Ano ba sir? Yan po ang hindi ko pa masagot. Pero doon po sa Juan, welcome naman po ako doon sa bahay ng pinagawa ng anak ko. Sa bahay ng anak mo. Pero Gusto ko, after na pag-usap natin, Kapitita, ikulit mo ako sa anak niya para makausap natin tungkol dito sa kanya pong claim. Para as soon as possible na malaman ko kung magiging worth it na papahiramin nila si tatay, Yes po, Kap. yun ang magiging natin. Pero kung hindi nila at walang magpapahiram sa kanya at wala siyang pera, yun ang itatanong natin kay Kay Ross. o kung ano yung magiging case nito. Meron ba siyang exemption na ibigay lang pera kahit walang mga resibo? Di ba? kung Yun ang magiging natin, follow up natin if ever na hindi natin mahanapan si Boss Carlo ng kanyang kapanimula. Kasi alam naman, requirements na ng Ross na laging may resibo. Pero na lang sa mga, kahit nga yung si Lau, si Nanay Lau, Apo. hindi pa rin nai-release yung kanyang gawa nung inantay pa rin yung kanyang mga gustong bilhin. Opo. Ang problema doon sa kanya, gawa nung hindi na nga daw siya mag-negosyo, ang bili niya na lang yung mga appliances, pero naghanap pa rin siya ng pera na pambili ng mga appliances kasi wala siyang pera. Kaya nga. May sakit yung asawa. Matanda na rin siya. Try ko nga pakiusapan si Susan kung ano yung magiging remedyo. Baka sakali na maawa naman sa maganda. Sila naman bang inaasahan. Ano na lang ba? Magkaroon na exemption. So, sa tingin mo, ang sir, ito, i-ano natin ito, yung business proposal mo na nakalagay sa plano mo is right for estimated amount na niyan. Depende kung magkano ang second hand na pero nakalagay natin is 80 to 90,000, 80 to 100,000. Yan ang magiging pera na kailangan natin hanapin. wala po akong idea kung magkano mga Sige lang, basta lang ito sir. Kasi hindi naman Standby natin mo na yan. ilagay na kahit sabihin natin 150 second hand, ang bibigay pa rin sa'yo ng Ross is 150 pa, 1,500 pa rin. So, kung magkano yung magiging sobra, yan yung ako na po mag-aabono yung panganggal. Pero kung magagawa mo, halimbawa, papayag yung bibigyan mo ng tricycle na kakilala mo, gagawa tayo ng resibo, ipanotarin pa barangay na natin, mayroon tayong witness na nagkaroon ng Bilihan. buy and sell, kahit wala ka pang inabot na pera, nakakuha mo siya sa pakiwasapan, magkaroon na kayo ng agreement, pagkipasa natin yung resibo, saka mo ibigay sa kanya yung pera. Yun ang mangyayari. So kayo mag-usap kung papayag yan. Tingnan natin, basta sa ngayon, isang natin yung makauwi ka, and then saka tayo maghanap ng plano, gumawa ng plano, kung nandun ka na sa Pilipinas, kasi ngayon alam ko, hindi mo pa alam kung ano magiging sistema. At saka hindi ko alam kung ano yung mga process. Kami na bahala doon. Basta umuwi ka na lang. Yun ang importante. Ang importante sa ngayon talaga magsama-sama silang mag-anak, mag-iina. Pero okay naman kayo ni Mrs. mo, sir? Wala namang problema. Magiging okay na po pagka ako na doon. Baka malagdagan pa naman. Mayroon kang business experience, sir? Wala? Meron. Sa Pilipinas po meron. Yes, sir. Ano po? Mga special offer po, diyan po tayo expert. Dati. Halos buong Batangas po, nalibot ko sa... Mga special offer noon na naglalako, Tayo po ay makakuha niyan. Bibenta ng sabon? Yung mga Mga offer, lotion yung mga po. lotion, bahay-bahay, yun ang uso noon. Kasirola lang po hindi ko nasubukan, yung mga kasirola na. Bibenta kang sabon, sir. Pero na kung i-offer na negosyo sa iyo,
bebenta ka ng sabon, yung mga dishwashing, ako mo, Oo. napakamura ng puhunan. Napakaraming produkto. Oo nga, maganda din nga yun. Tapos- Saka kahit ano po doon na walang kuhan kasi pwede po ako magtinda dyan sa mga tabi-tabi, magluto. Hobby ko po ako magluto. Dati po tumutulong ako sa Pero terminal. yung ano mo, sa katawan mo, okay pa naman. Okay naman. Kaya kung parang magbanat ng ano. Opo, kaya lang po parang nanghihina kasi nga po na tumigil ako ng more than 3 years. So, lagay ko na lang dito is sales agent. Hindi ka naman magiging business owner. Hindi po. May experience po, kaya lang po ayaw kong banggitin yung kwan eh. Kasi marami pong brands na punerarya, yun yung nabubuhay pa yung biyanan ko. So, yung kita. Opo. Hanap patay po, hindi po. May relatives ka dito, no? Opo. Netherlands.